Sino po rito, aminado? There are some point ng buhay mo, parang na-overwhelm ka ng problema na dumarating sa buhay mo. Sino po rito naranasan na yon? Yung bang, yung gaya ng panahon na meron tayo, din ng matinding sufferings. Gaya po ng mga disciples dito sa Mark chapter 6 verses 48, 49, and 50. Sabi doon, pagkakita sa kanila na sila'y nahihirapan sa pagsagwan sapagkat salungat sa kanila ang hangin nang malapit na ang madaling araw, lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat, balak niyang lagpasan sila. Ngunit nang makita nila na siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, inakala nilang iyon
o siya'y isang multo at sila'y sumigaw, sapagkat siya ay nakita nilang lahat at sila'y nasindak. Ngunit agad silang nagsalita sa kanila at sinabi, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Now the question is, bakit may mga tao, pakiramdam nila, sobra silang na-overwhelm sila ng kanilang mga problema? Ano nga ba ang root cause? Bakit may mga tao pakiramdam niya parang na-overwhelm na siya, parang nalulunod na siya doon sa mga problema na dumarating sa buhay niya? Alam niyo po, unang-unang dahilan, you try to live by sight over faith. Or yung mas pinipili mong mabuhay sa nakikita mo at hindi sa pananampalataya mo. Totoo ba minsan? Pakiramdam mo parang nalulunod ka sa problema sa buhay kasi nga mas nakikita mo yung physical hardship kaysa doon sa yung bang sobrang dami ng utang mo, sobrang problema mo sa iyong relasyon, sobra yung bigat ng sakit na meron ka o maging sa iyong business, sa iyong trabaho. Alam niyo po, sometimes mas una nating nakikita yung physical hardship kaysa doon sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Sometimes, pakiramdam natin parang nalulunod tayo sa problema sa buhay kasi nga, ang nakikita mo lang yung kaya mong gawin at hindi yung kayang gawin ng Diyos. At minsan, pakiramdam natin, kaya parang nalulunod tayo sa bigat ng problema na meron tayo kasi nga ang mas nakikita natin, yung laki ng problema kaysa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po, pag hinayaan mo ang sarili mo na mas makita ang hirap kaysa kayang gawin ng Diyos sa problema mo, sa halip magpatuloy ka sa laban, alam niyo po, ang gagawin mo, susuko ka agad. Pag iyon yung nakikita mo, agad susuko ka. Pag hinayaan mo na mas makita mo yung kaya mong gawin kaysa kayang gawin ng Diyos sa problema mo, tandaan niyo po, hindi ka pa nagsisimula sa laban, talo ka na. And at the same time, pag hinayaan mo na makita na mas malaki ang problema mo kaysa kayang gawin ng Diyos, malabo kang umasa na may himala na mangyayari sa problema mo. Another thing, bakit madalas pakiramdam natin parang na-overwhelm tayong masyado ng problema na meron tayo? You try to fix your problem and meet your impossibility independently. Ibig sabihin, pilit mong kinakaya sa sarili mo ang problema at mga imposibleng sitwasyon sa buhay mo. Sino po aminado? Hindi naman talaga maikakaila na may problema naman talaga ang buhay. Totoo po ba yun? May mga problema talaga ang buhay na hindi madali. And at the same time, sino po aminado? May mga problema naman talaga ang buhay na imposible ang solusyon. Pag tiningnan mo, parang wala kang makita na solusyon. Sobrang pagkabaon sa utang, sobrang lalim ng hidwaan sa relasyon, sobrang lala ng sakit, sobrang problema sa business, sa career. Those are some situation na pag tiningnan mo, parang imposible na yung solusyon. Lalo na pag kinakaya mong mag-isa ang problema. Pag pinipilit mong kayanin mag-isa yung mga imposible mong sitwasyon sa buhay, ang problema, tandaan niyo po, habang pilit mong kinakaya o pinipilit mong kayanin mag-isa at tanggalin ng Diyos sa equation sa pagharap sa problema mo, tandaan niyo po, ito man ay sa finances mo, ito man ay sa iyong relasyon, tandaan niyo, hindi ka naman makakaahon, mas mapapagod ka lang. Pansinin niyo, yung mga tao na pilit kinaya yung problema sa kanilang relasyon, sa halip na maayos sila, mas gumulo yung relasyon nila. Yung mga tao na pilit kinakaya na umayos yung pakiramdam niya sa sarili niya, sa halip gumaling, mas lalo pang lumala yung kanilang sakit. What's the point? Mas mapapagod ka lang sa laban ng buhay pag hindi mo kasama ang Diyos. Tandaan niyo po. Mas mapapagod ka lang sa laban ng buhay pag hindi mo kakampi ang Diyos. At mas mapapagod ka lang sa laban ng buhay
pag hindi mo ka-direction ang Diyos sa buhay mo. Ang laki ng pagkakaiba na may laban ka sa buhay, pero kasama mo ang Diyos. Ang laki ng pagkakaiba na may laban ka sa buhay, nakakampi mo ang Diyos. And at the same time, ang laki ng pagkakaiba na may laban ka sa buhay, pero ka-direction mo ang Diyos. Anong pinapakita rito? Huwag kang lalaban sa buhay. Huwag kang lalaban, lalo na doon sa mga matitinding problema sa buhay, finances, relationship, sa iyong sakit, sa iyong career or business, nang mag-isa ka lang. Lagi mong tiyakin na sa laban na meron ka, kakampi mo ang Diyos. Lagi mong tiyakin na sa laban na meron ka, kasama mo ang Diyos. And at the same time, ka-direction mo ang Diyos. So another thing, bakit madalas na-overwhelm tayo? Pakiramdam natin, para tayo na-overwhelm ng problema, para tayong nalulunod sa dami at bigat ng problema na meron tayo. You try to acknowledge the brokenness, the pain, the trouble of life, but fail to acknowledge divine process or promises. Kinikilala mo na may kasakitan ng buhay, may gulo ang buhay, pero nabigo kang kilalanin ang pangako ng Diyos. Totoo ba minsan, sa halip justice, lives offer us injustice sa ating finances. Totoo ba yan? Minsan sa halip justice, lives offer us doon sa ating relasyon ng mga injustice at maging sa ating sakit. Sometimes, sa halip na justice, lives offer us injustice sa kalusugan mo. Yung tipong gusto mo lang namang guminhawa ang pamilya mo, mabigyan ng masaganang buhay ang pamilya mo, pero sa halip na magandang buhay, masaganang buhay, nagkabaon-baon ka sa utang. Yung tipong gusto mo lang naman makasama ng matagal ang pamilya mo, magkaroon ng kilalang buong pamilya, ang mga anak mo, magkaroon ng kasama ng makikilalaning magulang na buo ang kanilang pamilya, pero sa halip manatiling buo, nasira kayo. Ang problema, tandaan nyo po, pag nag-focus ka lang sa negative side, bakit bumagsak ang kabuhayan mo, mas magsisink in sa iyo yung pain kesa doon sa pangako ng Diyos na kasaganaan sa buhay. Ang problema, pag nag-focus ka lang sa negative side, bakit may problema sa relasyon mo, sa marriage mo, mas magsisink in lang sa iyo yung pain dahil meron kang broken family kaysa doon sa pangako ng Diyos na kaayusan at katatagan ng pamilya. At ang problema, pag nag-focus ka lang sa negative side, bakit may sakit ka, tandaan nyo po, mas magsisink in lang sa iyo yung pain kaysa pangako ng Diyos na himala ng kagalingan. Now, after knowing the root cause, why you may feel overwhelmed by your problem, punta muna tayo doon sa spiritual side or meaning nung ating pong main context for this morning. Ano ba yung tinuturo nitong Mark chapter 6, 48, 49, and 50 bago tayo pumunta doon sa ano ba yung spiritual meaning nito bago natin puntahan yung gustong ituro nito sa kasalukuyang buhay natin. Alam niyo po, tatlong bagay. Una, He proved Himself to be God. Itong bahaging ito ng Biblia, specifically, itong Mark chapter 6, 48, 49, and 50, unang-unang pinapakita nito o unang spiritual meaning nito, si Lord, pinapakita niya, pinatutunayan niya yung pagiging Diyos niya. Pansinin niyo, nung natakot na yung mga disciples, ang pinakamakapangyarihang sinabi ni Lord, alam niyo po, ako to. Sabi ni Lord, I am. Sa Old Testament, ang kakayanan na lumakad sa tubig, ina-attributes lang sa Diyos. Pansinin niyo, ang sabi doon sa Job chapter 9 verse 8, na nag-iisang nagladlad ng kalangitan at ang alon ng mga dagat ay tinatapakan.
Ang pinapatungkulan dito ni Job ay ang Diyos. At the same time, nung sabihin ni Lord na ako ito, ang Greek word ay ego eimi, na kaparehas na ginamit ng Diyos nang i-introduce niya yung kanyang sarili kay Moses. Ang sabi doon sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ako nga. Malinaw ng pagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ikalawa na spiritual meaning nitong specific na verse na gamit natin or verses, He came to subdue or calm our deepest fears. Pansinin nyo, sa last part ng verse 48, ang sabi ni Lord, balak niyang lagpasan sila, Jesus wanted past them. Itong pahayag na to, nag-e-echo ng kaganapan sa Old Testament story sa Exodus 33, specifically when God's divine glory passed by Moses and Elijah. So ano yung intention dito ni Lord? Gusto niyang i-reveal ang kanyang glory sa mga disciples sa gitna ng isang bagyo. Comforting them with the promise na kaya niya binanggit ito sa Matthew chapter 14:27, take courage, it is I, don't be afraid. Sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, ako ito. Another thing na spiritual meaning nito, the symbolism of salvation. Pansinin nyo, yung mga disciples, na-trap sila sa isang malakas na bagyo, symbolizing humanity lost, trapped to sin and death. Hindi lang siya basta kwento, mayroon siyang malalim na kahulugan, bakit binanggit o ipinakita yung kwentong ito. So yung paglalakad ni Lord doon sa tubig, nagpapatunay ito na kaya niyang i-conquer hindi lang ang kasalanan, maging ang kamatayan para lang maabot ang tao. Iyon yung isa sa mga malalim na kahulugan nung nasabing mga verses na ito. At pansinin nyo, nang subukan ni Peter, sino po nakakaalala sa kwentong ito? Nung subukan naman ni Peter na siya ang lumakad doon sa tubig, nakalakad siya. Pero, unti-unti, lumubog din siya. Ano pinapakita rito? Pinapakita nito na yung faith mo, yung strength mo, hindi sasapat kung wala ang grace ng Diyos. Iyon yung ibig sabihin nun, na kung may faith ka nga, may lakas ka nga, pero wala ang grace ng Diyos, hindi rin siya sasapat. Kailangan mo pa rin na may pananampalataya ka, may lakas ka, kailangan mo pa rin ang grasya at habag ng Diyos. Now, after knowing the spiritual meaning ng bahaging ito ng Biblia, tingnan natin yung gusto nitong ituro sa kasalukuyang buhay natin. Alam niyo po, truths in the midst of great storm in your life, unang-una, you may feel that God is just passing by at you. Totoo ba minsan sa panahong pinakamatindi, kung kailan pinakamatindi yung dinadaanan mo sa buhay mo, doon mo pa minsan parang hindi pansin ang Diyos, na para bang dinadaanan ka lang. Minsan sa panahong pinakamatindi ang bagyo sa buhay mo, doon pa parang sinasadya ni Lord na maramdaman mo na parang hindi siya concerned sa pinagdaraanan mo. Na para bang nag-iisa ka lang doon sa laban na meron ka sa buhay mo. Pansinin niyo yung mga disciples, ang sabi doon, deliberately, balak niyang lagpasan sila eh. Sa unang tingin, it was an abandonment or detachment. Ibig sabihin, para itong pang-iiwan, pag-aabandona sa gitna ng bagyo. Isipin mo, binabagyo sila, pero si Lord, lalagpas lang sa kanila. Pero ito po ang totoo. More than showing abandonment or detachment, it was an allusion of theophany. Or, pahiwatig ito
ng pagpapahayag ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin nito? God and His divine power is present at your storm. Mula sa malayo, alam na alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo at sapat ang kapangyarihan ng Diyos para patigilin ang bagyo sa buhay mo. Iyon yung ibig sabihin dito, na hindi basta ang Panginoon lalagpas lang sa kanila. No, ang Panginoon, maaaring iniisip mo't nararamdaman mo na parang nilalagpasan ka lang ng Diyos, na parang hindi siya concerned sa iyong buhay, pero ang totoo, He is present in every storm that you are experiencing in your journey. Nandoon ang Diyos, gaya ng mga disciples. Pakiramdam lang nila parang lalagpasan sila ng Panginoon, pero ang totoo, ang ibig sabihin nun, present si Lord doon sa sitwasyon na meron sila. Doon sa panahong binabagyo sila, nandoon ang Diyos. The same concept sa journey na meron ka. Maaaring pakiramdam mo lang, parang walang pakialam ang Diyos. Pero ang totoo, present si Lord sa bagyo na meron ka sa buhay mo. Ang totoo, nandoon lang ang Diyos. Alam niyo po, minsan akala lang natin, parang ang layo-layo ng Diyos. Minsan akala lang natin, parang wala ang Diyos doon sa pinagdaraanan mo. Pero ang totoo, kahit gaano pa katindi ang bagyo sa kabuhayan mo, kasama mo ang Diyos sa laban mo, hindi ka iniiwan at sapat ang kapangyarihan ng Diyos para itawid ka doon sa bagyo na yon ng buhay mo. The same concept sa marriage mo, sa pamilya mo, sa iyong sakit, sa iyong business. Huwag mong isipin na ang layo-layo ng Diyos at wala siyang pakialam. No, nandoon lang siya. Present ang Panginoon at sapat yung kapangyarihan niya, ang kakayanan niya para itawid ka gaya ng pagtawid niya sa mga disciples sa bagyo. Ikalawa, in moment you feel being abandoned, God is just inviting you to just trust Him. Pansinin niyo, pwede namang agad-agad patigilin ni Lord yung bagyo. Totoo po ba? Sino naniniwala? Sa isang iglap, kahit malayo si Lord, pwede niyang patigilin yung bagyo. Kahit nandoon siya sa mas mataas na lugar at nakikita niya na yung mga disciples niya binabagyo, pwede naman niyang utusan ang kalikasan na huminto ito. Pero, alam niyo po, si Lord, again, pwede niyang patigilin niyo bago niya i-reveal yung kanyang sarili sa mga disciples eh. Pero bakit inuna pa ni Lord na i-reveal yung sarili niya kaysa patigilin ang bagyo? Bakit una pa niyang sinabi sa mga disciples na ako ito bago niya pahintuin yung malakas na bagyo o yung malakas na unos? Because that is storm, tandaan niyo po, that storm is an invitation to trust Him. Yung bagyo na yon, imbitasyon yun ng Diyos doon sa mga disciples na mas magtiwala sila sa Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Sometimes, may mga season sa buhay mo na para bang ang lakas-lakas ng bagyo sa kabuhayan mo na parang hindi mo na kaya kung paano patatawirin. Pero tandaan niyo po, minsan, pinapayagan ng Diyos yon, hindi lang para maghirap ka, kundi para mas magtiwala ka sa Kanya. Para mas magtiwala ka sa kayang gawin ng Diyos sa kabuhayan mo. Sometimes, may mga season sa buhay mo na ang lakas-lakas ng bagyo sa marriage mo, hindi para maging broken family ka lang, hindi para mawalan lang ng tatay, ng nanay ang mga anak mo, kung hindi para mas magtiwala ka sa kayang gawin ng Diyos sa relasyon mo. The same concept, doon sa kung anong klaseng sakit na meron ka, cancer man yan, o malalang sakit man yan, hindi yan pinayagan ng Diyos para lang mahirapan ka. No, sometimes, pinayagan niya ng Diyos para lang mas magtiwala ka.
mas ma-develop pa yung tiwala mo sa Diyos. Kaya nga, pansinin nyo, sa gitna ng matinding bagyo, gaya ng paalala niya sa mga disciples, sabi niya, take heart, it is I am. Do not be afraid. The same concept ng gustong sabihin ng Diyos sa iyo ngayon. Ano man yung bagyo na dinadaanan mo sa buhay mo, ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos, anak, huwag kang matakot, kasama mo ko. Nandito lang ako, kasama mo kong lumalaban sa bagyo. Another thing, you may feel that God is just ghosting you. Alam niyo po ba, isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa relasyon, yung karanasan na ghosting ka. Doon sa mga medyo kabataan pa at mga kabataan pa, alam yung salitang ghosting eh. Totoo ba yan? Doon sa mga nakakaalam nito, yung pinakamasakit na karanasan sa relasyon, yung na-ghosting ka. Yung after ng ilang date nyo, ilang chatting, bigla na lang hindi na nagparamdam. Yung walang warning, walang explanation, walang closure, ang meron lang ending. Napansin niyo yan? Sino aminado? Yun yung isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa relasyon. Yung bang ang tagal-tagal niyong nagchat-chat, nagde-date kayo, nagkamabutihan na, pero biglang-bigla, parang bigla na lang naglaho, nabula. Wala man lang warning na ayaw na sa'yo, walang ganon. Wala man lang closure, ang meron lang ending. Napansin niyo yan? At ito po ang totoo. Ang lalim ng iniiwang takot nito sa isang tao kasi nga, hindi mo ganap na maunawaan ano na ba yung nangyari dun sa relasyon nyo. Gaya po ng mga disciples na puno ng takot because they cannot yet comprehend doon sa ano ba yung gagawin ng Panginoon doon sa kanilang trials na kinakaharap. What does it mean? Una, madalas dahil sa takot, hindi mo maunawa ang ganap ang mahimalang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Totoo ba yan? Etong mga disciples, ang dami ng himala na nasaksihan nila sa Panginoon, na witness nila yon. Eyewitness sila. Pero alam niyo po, nakalimutan nila na God is a God of miracle. In a miraculous way, gumagawa ang Diyos ng solusyon simply because puno sila ng takot. So, ang tao pala, pag napupuno ka ng takot, nakakalimutan mo kahit yung mga dating himala ng Diyos sa buhay mo. Nakakalimutan mo na meron palang kayang gawing himala ang Diyos sa buhay mo simply because puno ka ng takot. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Ito po ang totoo. Fear and faith cannot occupy the same space at the same time. Tandaan niyo po, yung takot, hindi man kailan mangyayari na yung puso mo mapupuno ng takot at the same time ng pananampalataya. No, hindi siya pwedeng magsama sa isang lugar ang faith at yung takot. Hindi pwedeng kailanman mapuno ang puso mo ng pananampalataya na at the same time, puno din siya ng takot. No, iisa lang ang pwedeng mag-occupy ng puso mo. Kung iyan ay puno ng takot, hindi yan pwedeng mapuno rin ng pananampalataya. Unless natanggalin mo siya, doon pa lang makakapenetrate ang pananampalataya ng gusto sa puso mo. So, tandaan niyo po, another thing, fear magnifies your limitations instead of God's capability. Kasi ninyo, pag takot ka, ang nakikita mo yung limitasyon ng kaya mong gawin sa problema mo at hindi yung kayang gawin ng Diyos na posible sa problema mo. Pag takot ka, ang nakikita mo yung limitasyon na kaya mong gawin sa iyong relasyon, sa iyong marriage, sa iyong sakit, sa iyong business, sa iyong career,
At hindi yung kayang gawin ng Diyos sa imposibleng sitwasyon na meron ka. Ganun ka negatibo ang epekto ng takot sa puso ng tao. Sa panahong grabe ang pinagdaraanan mo, bubulaging ka nito doon sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Doon sa kayang gawin ng Diyos sa finances mo. Doon sa kayang gawin ng Diyos sa iyong relasyon. Doon sa kayang gawin ng Diyos sa iyong career, sa iyong sakit, o sa iyong business. And another thing, you will be amazed by what God can do towards your own life battles. Isa pa sa mga tinuturo o gustong ituro nito sa kasalukuyang buhay natin, ma-amaze ka sa kayang gawin ng Diyos sa battle na meron ka sa buhay mo. Sino po naniniwala? Sa pinakamatinding pinagdaraanan mo, na laban, bagyo, sa iyong kabuhayan, kayang gumawa ng Diyos ng kamanghamanghang solusyon. Totoo po ba yan? Kayang gumawa ng Diyos ng kamanghamanghang solusyon sa pinakamatinding pinagdaraanan mo sa iyong kabuhayan, sa iyong relasyon, sa iyong sakit, business, or career. Alam niyo po, ang tanong, paano mo mararanasan ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos or solusyon ng Diyos? Una, shift your focus away from the raging storm in your life to His presence and His attribution. Pansinin nyo, yung moment na takot yung mga disciples, again, ano sinabi ng Lord? Ang sabi niya, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Ako ito. At pansinin nyo, hindi tinapos ni Lord yung statement niya doon sa huwag kayong matakot. Again, isinunod kagad ni Lord yung words na ako ito. Yung pahayag na ako ito. Ano ibig sabihin nito? Nang sabihin ni Lord na ako ito, hindi lang niya ipinapahiwatig na nandoon siya. Hindi lang niya ipinapahiwatig yung presence niya. No. Nang sabihin ni Lord na ako ito, He gave an assurance na I am your Jehovah Nisi. Ako ang makikipaglaban para sa inyo. Iyon yung ibig sabihin doon ng Panginoon sa mga disciples niya. Hindi lang niya sinasabing ako ito. Ang sinasabi niya, I am your Jehovah Nisi. Ako ang makikipaglaban sa inyo. I am your Jehovah Shalom. Ako ang inyong kapayapaan. I am your Jehovah Jireh. Ako ang magbibigay ng kailangan nyo. Ano ibig sabihin nito? Sa pinakamatinding laban ng kabuhayan mo, ang Diyos ang magiging tagapagtanggol ng kabuhayan mo. Maniwala ka, yung hindi mo kayang gawin sa kabuhayan mo, kayang gawin ng Panginoon. Doon sa pinakamatinding laban ng iyong relasyon, ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyong relasyon. Doon sa pinakamatinding laban ng iyong kalusugan, ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyong kalusugan. Sa pinakamatinding laban ng kabuhayan mo, ang Diyos ang magiging kapayapaan mo. Maging sa iyong relasyon, sa pinakamatinding laban ng iyong relasyon, ng iyong sakit o kalusugan, ang Diyos ang magiging kapayapaan mo. Sa pinakamatinding laban ng kabuhayan mo, ang Diyos ang magpo-provide para sa iyo. Sa pinakamatinding laban ng marriage mo, ang Diyos ang magpo-provide para sa iyo. At sa pinakamatinding laban ng iyong kalusugan, ang Diyos ang magpo-provide para sa iyo. At ito po ang pinakamatindi. Sa pinakamatinding laban ng kabuhayan mo, ang Diyos ang magpapagaling ng kabuhayan mo. Ang sabi ni Lord, I am your Jehovah Rapha. Ako ang iyong tagapagpagaling. Tandaan niyo po, kayang pagalingin ng Diyos ang kabuhayan mo na dinaanan ng bagyo. Totoo ba yan? Kayang pagalingin ng Diyos ang anumang sitwasyon ng finances na meron ka. Sa pinakamatinding laban ng marriage mo, ang Diyos ang magpapagaling ng marriage mo. At sa pinakamatinding laban ng kalusugan mo, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Kaya nga sinabi niya sa mga disciples,
Huwag kayong matakot. Ako ito. Ang ibig niyang sabihin, ako ang makikipaglaban para sa inyo. Ako ang magiging ang kagalingan nyo. Ako ang magiging kapayapaan nyo. So church, dito ko po gustong tapusin ang mensahe ng Panginoon sa isang kwento. Dito rin sa New Testament, sa John chapter 9, kung saan nagpagaling si Lord ng isang lalaking bulag gamit ang putik at laway. Sino po rito pamilyar doon sa kwento na yan? Si Lord, nagpagaling ng isang lalaking bulag matapos niyang dumura sa lupa at gumawa ng putik at ipinahid dito doon sa lalaking bulag. Pansinin niyo. Sa unang tingin, parang napakadumi yung pamamaraan. Totoo ba? Pero sa unang mga mambabasa nito, o doon sa mga ancient readers, doon sa mga unang panahon ng mga tao na mambabasa nito, this was the creation moment. Hindi siya madumi, kundi ito ay moment ng muling pagbabalik tanaw kung papaano nilikha ng Diyos ang tao. Kasi nga, sa Genesis, ang sabi doon, God formed man out of the dust of the ground. Mula sa alabok, nilikha ng Diyos ang tao. Nang gumamit ng putik si Lord at hiningahan ang mata ng bulag na lalaki para sa muling pagkakita, nagpakita ito na si Lord, hindi lang siya guro o teacher. He was the creator back on what He has done before. Nagpakita rin ito na siya ay isang manggagamot na gumagamit ng original parts para i-restore anumang nasira. Pero ang pinakamatindi sa lahat, pwede naman sa simpleng salita, mapagaling niya yung bulag. Sino po naniniwala? Sa simpleng salita, pwede niya naman pagalingin yung bulag eh. Pero ang sabi ng Biblia, Jesus knelt, lumuhod, spat, and touched mud. Gumawa ng putik. Ano pinapakita nito at pinapaalala nito? Pinapaalala nito that God created us through intimacy, not in a distance. Pinapaalala nito that God created us with care and love. Pinapaalala nito that God heals us with care and love. Sa kwento ang sabi, the man was born blind. Ibig sabihin, he was created blind. Meaning, ang ginawa ni Lord, He was simply finishing what He has begun in heaven. Kinukumpleto lang ng Diyos yung sinimulan niya sa langit sa buhay ng lalaking bulag. Ano ibig sabihin nito? Maniwala ka, God will also finish well the story of your finances. Maniwala ka, God will also finish well the story of your family, of your marriage, of your relationship. Maniwala ka, God will also finish well the story of your health. What He has started in heaven, He will faithfully complete it. Tandaan niyo po, payayamanin ka pa ng Diyos. Yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung mga apo na apo mo, your generation and the next generations of your family
pagiginhawahin pa sila ng Diyos. Maniwala ka, aayusin pa ng Diyos ang relasyon mo at ang pamilya mo. At maniwala ka, pagagalingin ka pa ng Diyos. What He has started in heaven, He will complete it in your present journey. Walang hindi ko kumpletuhin ng Diyos na mabuting sinimulan niya sa buhay mo. Pinaranas ka ng kaginhawahan ng Diyos, kukumpletuhin ng Diyos yung karanasan na yon ng pagginhawa mo sa buhay at ng mga anak at kaapo-apuhan mo. Pinaranas ka ng Diyos ng maayos na pamilya, kukumpletuhin ng Diyos ang kwento ng maayos na pamilya mo hanggang sa mga anak mo, sa mga apo mo. Pinaranas ka ng Diyos ng kagalingan, kukumpletuhin ng Diyos ang kwento ng kagalingan sa buhay mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo. This morning, let us continue to thank God for what He has done before in your life and what He is going to do with your journey. Patuloy tayong magpasalamat doon sa ginawa ng Diyos before at sa gagawin pa ng Diyos sa buhay mo, sa mga anak mo, at sa mga susunod na generation pa ng pamilya mo. Maniwala ka, again, what He has begun in heaven, He will complete it in your present journey. So as we sing this song, let us continue to thank God. Let us continue to remember that the Lord has not yet finished with your journey. Sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, tandaan mo, may gagawin pa ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos.